Something in me wants to say, we are one woman, you cry and I hear you. We are one woman, you hurt and I hurt too. We are one woman, your hopes are mine, and we shall shine. In Wallace, she speaks the truth. She reaches out, then teaches others how to. In Jaipur, she gives her name. She lives without shame. In Manila, South Tambo, though we're different as can be, we're connected. She with. Welcome back to Philippines Uncut. I'm Buddy Cunanan. Tonight's topic is about celebrating women empowerment. And as you know, yesterday was International Women's Day. And earlier in the first segment, we had two very enterprising women entrepreneurs, very successful. We had Judith Cinco and Eds Omoyon. Joining us now is someone who will talk to us about women's rights, in particular her own case. And we have with us Almira Alianrino, and she is the HRM, or Human Resource Management Officer 3 of the Komisyon sa Wikang Filipino. Welcome to Philippines Uncut, Eds. Mia? Okay, good evening, Mr. Good evening. Good evening sa lahat po ng nanonood. And it's a pleasure to have you here. And Thank because you. you have a very interesting story to tell. And let's talk about your background first. Tell us a bit about your professional background and your work. Actually, 16 years na ako sa government service. 16? Yeah, 16 years. 14 years of which of it was being as Human Resource Management Officer na. I started as clerk, pero ito yung talagang first government entry ko. Okay. First service ko sa government dito sa komisyon sa Wikang So Filipino. 16 years really with the commission. Wow. Long. Okay, let's talk about this commission sa Wikang Filipino. Ano bang ginagawa ng commission sa Wikang Filipino? Actually, This is under the Office of the President. yes, no? under the Office of the President, na-create to dahil sa 1987 Constitution. Actually, na-rename na lang to kasi we started as linangan ng mga wika sa Pilipinas, surian ng mga wika. Tapos hanggang sa 1987 Constitution, na-rename na, naging Komisyon sa Wikang Filipino. Alright. And then, basically, kami yung nagta-translate ng, let's say, ng English to Filipino o sa ibang wika, let's say Hiligaynon. Okay. Tina-translate namin yung mga yun. May mga speeches, let's say, sa kami request from the President, so ta-translate din namin yun. Then we make dictionaries. And you guys also decide, I think, on the yung appropriate use. Yes, certain yes. words like that. Okay. So, tinatap kami ng DepEd para dun sa ganong mga bagay. Okay. Now, tell me about your job. You are the Human Resource Management Officer 3. Yes. Anong ginagawa niyo sa Actually, maliit lang kasi yung manpower namin So, ako yung lumalabas na section chief. Hawak ko lahat ng personal matters pagdating sa Komisyon sa Wikang Filipino. Of course, sa maliit na details hanggang sa malaki. I do coach yung mga agency heads kasi part naman yun ng trabaho namin Part yun ng trabaho ng isang Human Resource Management Officer. So, alalay nga ng management para sa maayos na pamamalakad ng isang agency. Okay. Para to serve the people well. Of course, as an HRMO, ang client ko, yung internal namin, yung mga employees namin. Yes. Okay, I do the hiring. Sinisigurado ko na yung na-hire ng government talagang fit para sa trabaho nila. Kasi, of course, kanino ba nanggagaling yung sweldo namin? Parang gano'n, di ba? So, kinakailan tiyakin namin na ibabalik namin sa inyo yung maayos na serbisyo. Very good, very good. So, isa yun sa trabaho ko. Siguraduhin na maayos ang pamamalakad sa office. Partner ako partner ng management para sa ganong task. Mia, ano naman yung status mo ngayon sa komisyon? Are you active now sa komisyon? As I understand, may konting, you're now floating, so to speak. Ipaliwanag mo sa akin. Actually, last October 10, I received a memorandum
formal charge actually. Formal, charging me for simple dishonesty, loafing during office hours, Okay. unauthorized use of government vehicle, and Okay. violation of RA 67, Section 4 Wow. RA 6713. Oh. Okay? And then, 30 minutes after noon, I received a memorandum placing me under preventive suspension for 30 days. Wow. Okay? Okay. Of course, as an HRMO, alam ko yung mga ganong Oo. patakaran. Kasi sa'yo dadaan yung Yes. mga ganun, di ba? Oo. Okay? So, kumbaga, Sabi the hiring and firing. yes. Di ba? Doon Yes. dadaan sa Oo. department mo. Kumbaga, from birth, sa akin na yon to death. Oo. Sa akin pa rin yon Oo. kasi nag-retire sila eh. Oo. Parang ganon. Oo. So, alam ko na mabigat. Of course, wala akong choice kundi tanggapin yung na-receive, yung ipinapatanggap na yun sa akin. Otherwise, kakasuhan nila ako ng bago. Yes, So, tinanggap ko. Pero alam ko naman what to do. Yes. I need to seek the assistance of Civil Service Commission. And of course, una muna yung kukuha muna ako ng remedy muna sa loob ng agency. Pero tanong ko lang, asan nagmula to? Bakit ka kinusuhan Okay. ng napakaraming kaso? Actually, yan din yung pinag-iisipan ko eh. Pero ang isang na immediate na pumasok sa isip ko, may instance kasi no na during sa program ng Komisyon sa Wikang Filipino, if I can remember it right, ito yung sa araw ni Balagtas last year. Alright? Okay? Na kung saan yung souvenir program namin mismo, na of course, pagkagagawa ka ng souvenir program, nandun yung mga messages ng President, Vice President, okay, head of agency. yes, agency Okay. head, kung sino pa man. Napansin ko na yung mismong message ng President, si President Benigno Aquino The third. ang nakalagay na doon na word na pangalan ng bansa natin ay Filipinas. With an F. Yes, with an Oo, F. Kaiba-iba yan. Kasi lahat naman Yes. tayo lumaki, nag-aral tayo, puro P yan. Pilipinas, hindi oo. Filipinas. Oo. Filipinas kung Spanish siguro yung Okay. class So, natin. nasa isip ko, hindi naman siguro pwede maging typo error eh. Kasi hindi naman pwedeng lumabas ang isang souvenir program na hindi dumadaan sa kung sino-sinong tao at may approval pa yan eh. So, nung itinurn ko na yung page, nakita ko mismo yung ibang, katulad na yung message ni dating President Fidel V. Ramos, Filipinas na rin ang gamit. So lahat, hindi na Pilipinas. Hindi na. Filipinas with an F. With an Alright? F na. Okay. So, So, ano mapansin mo? Anong ginawa mo? So, syempre, as a government employee, actually, isa yun sa sinusumpuan ng isang government employee pagpapasok sa government service eh. Hindi ka, kumbaga, titiyakin mo na pagka meron kang nakitang hindi maganda, hindi pwedeng uupo ka lang. You bring it to their attention. You bring it to Yes. the people's attention. The Okay. superior's attention. And then, nagkataon din naman kasi na sabi ko, nasa Constitution naman, pwede ko namang gawin. Kumbaga, pag public concern. Yes. So, pwede naman ako sigurong magtanong. Okay. So, ang ginawa ko nung time na yon was, I wrote the President a letter. Napakaikli lang yung You know, letter ko President eh. Aquino, a formal letter. Yes. Okay. Okay. Actually, bawal nga sa amin gumamit ng letterhead eh. Okay. So, hindi ko ginamit ang letterhead ng office. So, Sa in your isang private bond paper capacity, lang. as a citizen. As a okay. yes. Tinanong ko lang simpleng-simple, ginamit nyo na po ba ang Filipinas? Parang ganun eh. Pagkatapos, my name, under it, yun yung, doon nila ako kinasuhan kasi nakalagay doon yung HRMO3 /KWF. Okay. Bawal daw kasing sumulat sa kahit na kanino na hindi nila nalalaman. Okay? Ngayon, ano ba yung rason ko kung bakit ko ginawa yon? Of course, hindi ako gumamit ng letterhead. Ipapatanggap ko yung sulat sa Office of the President. Paano nila ako masasagot if ever? Yes. Saan nila i-address yung letter kung halimbawang sasagot sila? Okay. Okay. So, hindi ko nga binuo yung HRMO, hindi ko nga binuo yung position title ko as well as yung pangalan ng agency namin eh. Pero, ang nakakatuwa doon is parang 2 days after, sumagot in writing ang isang staff ni President Aquino. Actually, apo siya ni dating President Manuel Quezon. Okay. Okay? Sumulat siya pero naka-address sa aming agency head. Okay. Na sinasabi na sumulat nga ako, tinatanong kung Filipinas na ba gamit ni President Aquino. Tapos binanggit nila na hindi pwedeng palitan yung any messages of the President without the permission ng Office of the President. Alright. Alright. So of course, nalaman nila. Nagalit sa akin. Of course, hindi naman ako ipapatawag na para sabihin galit ako sa iyo eh.
Pero alam ko na kailangan kong ingatan yung sarili ko. Okay, so doon nag-start yun. Lahat ng move ko, binabantayan. Wait. So, paano nabulgar to? Because, I recall last year, Okay. nabasa ko sa dyaryo to itong issue to. Lumabas ng konti na, Okay. na yung may konting kontrobersya na yung bakit raw pinapalitan yung paggamit ng Pilipinas, ginagawang Filipinas, di ba? So, pero lumabas ng konti pagkatapos namatay na yung Nawala issue. na, di ba? Nawala rin. Okay. Siguro after mga few days, nawala rin siya. Actually, hindi ko alam eh. It's a good thing, nung time na sumulat ako sa President, merong isang, sa Philippine Daily Inquirer siya eh, si Mr. Jerry Esplanada. Siguro, hindi ko alam kung paano nangyari na pick up niya yung issue, inilabas niya. Yes. Pero nung time na yon hindi minimension ang pangalan ko. Actually, very thankful nga ako sa kanya dahil sabi ko, baka mabitay ako nang wala sa panahon kung halimbawa na malaman ng mga boss ko na baka syempre ayoko isipin nila na sa akin ang galing yon. Yeah. So, yun lumabas yun doon. Natuwa nga ako actually. Dahil sabi ko, at least kahit paano na pick up ng media, hindi man nilagyan ng pangalan ko sino yung gumawa nun, pero sa sarili ko, alam ko na ako yon. So, yun nga, after siguro a week or so, nawala na yon. Tapos, pero sa loob ng office, tuloy-tuloy pa yun. Yung Yes. mga action against Yes, kasi against you. meron silang ginagawa na orthography. Okay, sa office yun na pumupunta sa iba-ibang rehiyon para explain kung bakit kinakailangan nating palitan. Yes. Now, okay. Two questions. Number one, bakit hindi, itong issue to, bakit diniretso mo kay President Aquino? Bakit hindi mo tinake up sa immediate superiors mo sa Commission sa Wikang Filipino? Shouldn't it have been done that way? I mean, kung ako sa posisyon mo, baka ginawa ko yun. Parang inilapit ko muna Sa kanila ako susulat, chairman di ba? ko, or bring it up to your chairman. O chairman, bakit pa parang may ganitong pagkakaiba? I mean, since your agency, your office is directly involved with Okay. this. Actually, naisip ko yan eh. Ang point kasi ganito, merong silang board resolution. Kasi ang composition ng Commission sa Wikang Filipino, 3 full-time commissioners, isa doon chairman, and then 8 part-time commissioners. Alright. Okay? Yung 11 commissioners na yun, including the chairman, represents yung iba-ibang rehiyon. Meron kasi silang board resolution na ginawa na sinasabing papalitan ang Pilipinas at gagawing Filipinas na. Okay. Alright. So, yun. Kumaga meron na? Yes. Okay. Alright. Meron na silang ganun. So, tapos meron silang board resolution na sinasabing papalaganapin nila sa bawat rehiyon nila ang Filipinas na. Okay. So, we have questions. So, kung may board resolution na gano'n, ba't ka pa nagsulat kay President Aquino na, kung aprobado na pala ng Commission sa Wikang Filipino? Yun yung gusto kong malaman, kung talaga bang si President ay gumagamit na ng Filipinas. Out of curiosity, as simple as that. Kopya, I get you. Okay? I get you. Yun lang yun. Walang iba na Yes, kumaga yes. parang, totoo po ba na gumagamit na kayo ng Filipinas? Kasi actually, ang isang pinagtaka ko, yung kay former President Ramos Filipinas na rin Yun, palagay ko, hindi. Pero siguro pwede na si President Aquino gumagamit na ng Filipinas. Yes. Yun lang yun. Just to clarify whether this is Yes. now really the official Yes, policy oo. of the OP, Office of the President, all communications na galing sa kanila, gagamit na ng F, Filipinas, Yeah. hindi Pilipinas. Now, Mia, let's talk about the scope of this. Kasi for our viewers watching now, sasabihin lang, okay, Pilipinas, pareho lang. Hindi, palitan yung F, di ba? Pero, ano yung epekto na to sa bureaucracy, sa gobyerno, sa schools, na pag pinalitan natin yung Pilipinas ng Filipinas? Ang nakikita ko lang kasi, isang malinaw lang Of course, pagka Filipinas na tayo, lahat ng mga materials natin sa eskwelahan, sapulan mo yan sa elementary. All school books. I think so. Yes. Kailangan palitan yan. Yes. So, yun Lahat yun. ng books, school books, Yes. will have to be changed. Yes. Nagkataon din kasi na ang book review na natatap na ang Komisyon sa Wikang Filipino. Ibig sabihin, lahat ng libro na palalabasin o gagamitin sa mga schools, dadaan muna sa Komisyon sa Wikang Filipino. Kailangan lahat yun i-revise. Parang ganun. Eh, ang laking trabaho yun. Ganun ko nakita yun Ang laking trabaho yun. Not only that, what about government documents? What about mga receipts? Mga Yes. nakasabi, Republika ng Pilipinas. Gagawin ng Republika ng Filipinas. So yes. lahat yun kailangan baguhin. Siyempre, yung mga templates yun, lahat yun kailangan baguhin. Malaki-laking trabaho yun, no? Ganun ko nakita yun. But of course, hindi yun lumabas kasi sa issue nila Kumbaga, hindi nila
walang lumabas na ganong usapin, kaya hindi ko itinakal yon. Pero, kumbaga, sa sarili ko lang pag-iisip, sabi ko, baka yun ang rason. Yes, yes. Kung ano man ang talaga rason nun, of course, sila yun talaga nakakalam. Kasi hindi naman ganong kaliwanag sa amin eh. Dahil unang-una, basta tinuruan lang kami kung paano daw kami sasagot, kung bakit Pilipinas ang gagamitin at hindi na Pilipinas. Now, anong status na ngayon? Okay. I mean, let's say, will things be changed to Filipinas from Pilipinas? Ano ba mangyayari ngayon? Yun Ano ang bang hindi ko timeline alam nila? Yun ang hindi ko alam kasi since October, I was placed under preventive suspension. Kaya wala akong balita eh. Anong status ng case mo ngayon? So okay. It's already almost going 5 months. Almost 6 months. Yeah. So, Actually, yung preventive suspension ko, nanalo naman ako thanks to the Civil Service Commission. Nakita nila yung merito ng kaso. So, dineclare nila na void. Actually, dalawang preventive suspension yung ipinataw sa akin ng agency head namin, si Chairman Virgilio Almario. Of course, alam ko naman nanalo ako kasi nasa batas naman eh. But, syempre, hindi ganun kasigurado hanggat hindi lumalabas. Now, recently itong first week ng February, I was able to get a copy of Civil Service Commission's decision na sinasabing void. So, ibig sabihin, kinakailangan ibalik ako sa pwesto, okay. bayaran yung sweldo ko during the time I was placed under preventive suspension. Okay. But, the point is, kanina lang, actually, naka-receive ako ng kopya na nag-MR pala sila. What's Motion for reconsideration Okay, sa Civil Service Commission para sabihin na medyo baka sakaling mabaliktad yung decision ng Civil Service. Feeling ko, delaying tactic lang kasi to eh. Yes, yes. Para mapatagal yung kaso, mapahirapan din ako kasi, since October, wala naman akong trabaho eh. Wow. So, yun yung, imagine, yung, Heavy. Bigat diba, na bigat. pang araw-araw na Yes, pagkain, kung meron kang kinakailangan puntahan, yung sa transportation mo, magpa-follow up ka, tas may kaso ka pang kinakaharap. Pagka meron silang, let's say, what do you call that? Yung ipapasagot sa'yo, sasagutin mo pa yon. Of course, magta-type ka, everything. As a layperson, Gastos. I mean, looking at this, also, the president, I mean, okay, maybe there was a bit of a protocol in, trespass there, the protocol. No? Pero para sa akin, as a layperson, looking at this case, para naman napakabigat yung ginagawa nila sa iyo, para doon lang sa maliit na bagay na yun. Para ko kasi siguro, some sort of administrative sanction and that's it. I mean, Actually, how come parang gusto ko nilang talagang durugin? Actually, kung titignan mo yun sa isang manager talaga na point of view, ang pwede lang nilang gawin sa akin doon is to call my attention, Yes, some sort of pa-explainin nila ako to kung cite bakit her. ganon, and then siguro warningan nila ako Sure. But Diba? parang napakabigat, di ba? Okay. Ang isang nasa isip ko din, na ito ay inilagay ko naman talaga sa allegation ko, sa appeal ko sa Komisyon sa Serbisyo Sibil, meron kasing, nung dumating kasi si Chairman Almario, meron kasi siyang mga dalang mga empleyado, mga tao na gusto niyang gawing empleyado. Okay? Wala namang problema yun, of course, di ba? Pagka-qualified, walang problema, sino tayo para tumanggi? Kung nakita mong qualified yung tao for the position Sure. Di ba? Sure. The thing is, hindi sila qualified. At say dumaan yung mga yun. Yes. Okay. From Chairman Almario, ipinadaan doon sa isang full-time commissioner, si Commissioner Purificacion de Lima, na iniuutos sa akin, nagawan ko ng appointment papers. Ang problema, may instance kasi no na naka-leave ako siguro for 3 weeks because my mom passed away nung time na yon. Nung time na wala ako, meron silang another board resolution na nagsasabi na yung mga tao na yun ay kukunin nila ng empleyado. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng shortcut sa proseso. Na hindi na dumaan sa'yo. Yes. Okay. Kasi dapat yon ang mangyayari doon, kinakailangan dadaan muna siya sa selection. Of okay? course. Sa proseso, sa tamang proseso. Talaga yan. Okay? So, pero Mia, itong tanong ko, so, what are your options now? Ano mga plano mo for the immediate future? Actually, naghahanap ako ng trabaho eh. Ang problema, pagka nalaman nila na May kaso ka? yes, na under suspension ako, difficult. iba pa rin yung iniisip nila. Pwede nila siguro isipin na baka pagdating ko sa kanila, ganun din ang gagawin ko. Difficult situation. Oo, sobrang mahirap kasi
Mabuti na lang ang pinaghuhugutan ko ng lakas ng loob, syempre, unang-unang Panginoon, pamilya ko, mga kaibigan ko, mga kakilala ko, may concern sa akin, na talaga nagsasabi na, hang on, mga ganun tipo. Yeah. Pero mahirap. Mahirap yung situation ko. Mahirap maging isang tapat na serbisyo publiko. Well, as you know, this show now is about women's rights, and yung rights mo talaga, you should continue fighting for your rights. And kami naman dito sa GNN, sa Philippines Uncut, talagang sumusuporta sa mga taong pinaglalaban ng kanilang mga karapatan. So we wish you the best of luck, and patuloy mo yung laban mo, because you're an example to those people who should not back down in the face of unfortunate things like this. Actually, gusto ko magpasalamat din of course, sa media, kay Mr. Jerry Esplanada. Though, siguro, kung hindi rin dahil sa kanya, o hindi rin, kasi nagkaroon na rin to na exposure sa Inquirer, ito Yes. lang February. So, malaking bagay na tulungan niya ako. Of course, with the Civil Service Commission, na nakikita talaga nila yung merito ng kaso. At ang hinihintay ko na lang, of course, sa ngayon is yung finality dun sa MR na isinabit motion for reconsideration yes, to and the then Civil Service Commission. yung 1-year suspension ko kasi 1 year ang parusa sa akin para dun sa mga kaso na nabanggit ko na Well, Mia, Hirap. our prayers are with you. And Thank you. patibig ka ng loob, and we will be here to support you. And as you said, pinasalamat media, kasama na kami sa medyang yon. yeah, I know. So, God bless Actually, you. very very thankful ako sa iyo. Nagkaroon ako ng chance na maaniyahan dito. And Ma-share ko yung nangyari sa akin. At sana kung meron man dyan out there na mga government employees din na sa tingin nyo kailangan nating lumabas, magsalita, basta yung tama, do not hesitate kasi para sa future natin to ng future generation natin. very well said. Though mahirap, Very well said. pero kung walang tatayo, walang mangyayari sa atin. Very well said. Thank you, Mia, for coming to the show. Thank you. And God bless, huh? Thank you. Okay. So, guys, I hope you enjoyed our show today on women's rights and empowerment. Join us again next week here in the show where we have part 2 on women's rights and empowerment. I'm Buddy Kunana for Philippines Uncut. I'll see you next week. Mia? Okay, good evening, Mr. Good evening. Good evening sa lahat po ng nanonood. And it's a pleasure to have you here. And Thank because you. you have a very interesting story to tell. And let's talk about your background first. Tell us a bit about your professional background and your work. Actually, 16 years na ako sa government service. 16. Yeah, 16 years, 14 years of which of it was being as human resource management officer na. I started as clerk, pero ito yung talagang first government entry ko. Okay. First service ko sa government dito sa komisyon sa Wikang So Filipino. 16 years really with the Yeah. commission. Wow. Long. Okay, let's talk about this. Though we're different as can be, we're connected. She with Welcome back to Philippines Uncut. I'm Buddy Kunana. Tonight's topic is about celebrating women empowerment. And as you know, yesterday was International Women's Day. And earlier in the first segment, we had two very enterprising women entrepreneurs, very successful. We had Judith Cinco and Eds Omoyon. Joining us now is someone who will talk to us about women's rights, in particular her own case. And we have with us Almira Alianrino, and she is the HRM, or Human Resource Management Officer 3 of the Komisyon sa Wikang Filipino. Welcome to Philippines Uncut, Eds.
can't go